Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang foreign policy na sinusunod sa harap ng mga isyong kinasasangkutan ng iba't ibang mga bansa. May report si Carlo Candelaria. Sa usaping pangseguridad, nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa posibleng tunggalian sa Taiwan. Tinanong ang Pangulo kung papayagan ng Pilipinas ang Estados Unidos na maglunsad ng offensive operations mula sa mga base at teritoryo ng bansa. Malinaw ang sagot ni Pangulong Marcos Jr. Hindi umano papayag ang Pilipinas na magmula sa teritoryo nito ang pag-atake sa anumang bansa. When it involves the Philippines, again, we hew back to that policy where we are not interested in being a belligerent force. We are simply interested in the defense of the Republic, the continued exercise of our sovereign rights, and the recognition of our territorial imperatives. Samantala, pagdating sa mga foreign investments, tinanong din ng Pangulo kung ang Pax Silica Initiative ng US ay nagsisilbing alternatibo sa Chinese investment sa Pilipinas. Para kay Pangulong Marcos Jr., hindi ito dapat tingnan bilang pagpili sa investments ng dalawang global superpower. It's not either or in our case. Whenever someone is interested to come into the Philippines to invest, so long as it is to the mutual benefit of all parties involved, then that for us is a good deal. Sinabi ng Pangulo na hangad ng gobyerno ang mga investment na makalilikha ng trabaho, makapagpapaunlad ng teknolohiya at magpapabuti sa pamumuhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga binigyan diin niya sa Pax Silica ang pagpapaunlad ng sariling mineral resources ng bansa. Hinalimbawa ng Pangulo ang nickel na karamihan ay ine-export ng Pilipinas bilang raw ore at sa ibang bansa pa pinoproseso. Anya, may pagkakataon ng Pilipinas na magtayo ng sariling processing facilities para mas malaking bahagi ng value ng ating likas na yaman ang manatili sa bansa. Sa ekonomiya naman, tinanong ang Pangulo kung ano ang mga agarang hakbang ng gobyerno para mapababa ang presyo ng langis, kuryente at pagkain nang hindi lumalaki ang fiscal deficit o sobrang gastos ng pamahalaan. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na isa sa mga pangunahing hamon ang pagbagal ng public spending o yung paggasta ng pamahalaan para sa mga proyekto at serbisyong pampubliko na anyay may epekto sa paglago ng ekonomiya. Pero sinabi niyang tinututukan na ito ng gobyerno. What we are running into very much is the absorptive capacity, not only of the government agencies, but also of the contractors. They can only do so much work. So you're throwing money at the problem simply doesn't solve it, doesn't make anything better. And that is the balance that we have been, that we are trying to manage right now. But again, in terms of public spending, we are pretty much on current in terms of our scheduling. Samantala, binanggit ng Pangulo ang ilang hakbang ng gobyerno para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain gaya ng fuel subsidies at pagpapalawak ng Benteng Bigas Rice Program. Patuloy rin anya ang mga hakbang ng pamahalaan sa ease of doing business para makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. If we look at the basic policies that we have made, that they were effective until this energy crisis arose. So once this emergency should be considered over, then I hope that we will return to the investors' confidence. Sa kabuuan, nais ng pamahalaan na ibalik ang katatagan ng ekonomiya habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa investment, trade at energy security. Carlo Candelaria para sa Bayan.